sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lakas na, parang 7.4 na lindol. Dumadagundong lakay. Oras Bishop Ephraim Fautagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Hindi kagandahang hapon Pilipinas, pero thank God it's Friday. Ako po si Deo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito na ang headlines na ating mga balita. Most worshipful Roland Paulino ngayong adyes ng buwan ng Oktubre. Magnitude 7.4 na lindol tumama sa Davao Oriental at Makaratig Probinsya. 2 ang inireport na namatay. PHIVOLCS agad naglabas ng tsunami warning kasunod na malakas na lindol. Mga residente sa coastal areas agad pinalikas. Sea travel sa mga lugar na napektuhan ng malakas na lindol, pansamantalang ipinagbawal. Pangulong BBM agad na pinakilos ang mga ahensya sa rescue at evacuation ng mga residente kasunod ng malakas na lindol. Klase naman sa mga eskwelahan at pasok sa trabaho sa mga apektadong lugar sa Mindanao at Visayas. Agad na sinuspindi dahil sa lindol. Mga paliparan sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, normal ang operasyon, ilang pantala nakitaan ng minor damage. Ombudsman Boying Remulla maglalabas ng memo para alisin na ang restrictions ng SALN ng mga opisyal ng pamahalaan. Liderato ng Kamara nagpasaklolo sa Department of Justice para kanselahin ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico. Presyo naman ng petroleum products may rollback sa susunod na linggo. Outgoing LTO Chief Vigor Mendoza itinalaga bilang chairman ng LTFRB. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Matapos ang 2 lindol sa loob ng 3 linggo, niyanig na naman ng malakas na lindol ang karagatang sakop naman ng Manay, Davao Oriental kaninang alas 9 na umaga. Batay sa huling datos ng PHIVOLCS mula sa initial na magnitude na 7.6, ito ay ibinaba na sa magnitude 7.4 at naitala ang epicenter sa layong 43 km sa silangan ng Manay, Davao Oriental. At naitala ang pinakamalakas na intensity 5 sa Compostela, Maco, Mawab, Moncayo, Montevista, Nabunturan at Puntukan sa Davao de Oro. Intensity 5 din sa Asuncion, Braulio, Duhali, Carmen, New Corella City, New Corella, City of Panabo, Island Garden City of Samal, Santo Tomas at Tagum City sa Davao del Norte. Intensity 5 din sa City of Davao, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Katiil and the City of Mati, Davao Oriental. Intensity 5 din sa Kidapawan City, Alabel, Glan at Malungon, Sarangani, City of Coronadal,
Tampakan at Tupi sa South Cotabato. Intensity 5 din sa General Santos City sa Butuan, Claver, Gigaquit at mainit Surigao del Norte. Samantalang naitala naman ang Intensity 4 sa ilang bayan sa Tacloban City kasama na ang Bukidnon, Davao del Sur, Davao Occidental, Sarangani, Cotabato, Surigao del Norte. Intensity 3 naman sa iba pang bayan ng Iloilo City o Iloilo, Eastern Samar, Leyte, Ormoc City, Northern Samar, Southern Leyte, Iligan City, Cagayan de Oro City, Davao Occidental, South Cotabato at Sultan Kudarat. Intensity 2 naman ang naramdaman sa Sorsogon, Negros Oriental, Biliran, Zamboanga del Sur at maging sa Zamboanga City. At nagbabala naman ang FIBOL sa inaasampang mga aftershocks na maaring magdulot pa ng pinsala at ganoon din. Nakataas pa ba ang tsunami alert? Antabayanan po natin yan. Samantala, nagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ng mahigit 200 aftershocks matapos ang malakas na magnitude 7.4 na lindol na tumama sa karagatan ng Davao Oriental. Sa datos ng ahensya, umabot na sa 266 na aftershocks ang naitala hanggang kaninang alas 3 ng hapon. Sa nabanggit na bilang, 11 ang naramdaman habang nasa 62 naman ang plotted o na-locate ng ahensya. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, may lakas ang mga aftershock na mula magnitude 1.3 hanggang 5.8 at posible pa umanong maranasan ang mas malalakas o mas malakas na pagyanig na aabot sa magnitude 6.4. Dagdag pa ni Bacolcol, posibleng tumagal pa ng ilang linggo ang serye ng mga aftershock habang patuloy ang pagmamanman ng ahensya sa aktibidad ng lindol sa Mindanao. Inatasan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lahat na ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng evacuation at rescue operations matapos ang malakas na lindol sa Davao Oriental kaninang alas 9 ng umaga. Naitala ng PHIVOLCS ang magnitude 7.4 na lindol dakong 9:24 ng umaga at sinundan ng tsunami warning sa ilang lalawigan sa Mindanao at Visayas. Kabilang na ang Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Southern Leyte at Eastern Samar. Dahil dito inatasan ng Pangulong Marcos ang NDRRMC, Office of Civil Defense, AFP Coast Guard at maging ang mga lokal na pamahalaan na agad magsagawa ng preemptive evacuation sa mga baybaying lugar at magbukas ng emergency communication lines para sa mabilis na koordinasyon. Naghahanda na rin ang search rescue relief teams para kaagad makapagresponde sa mga lugar na matinding naapektuhan ng malakas na lindol. At pinaalalahanan naman ang mga residente sa mga apektadong probinsya na lumipat na sa mas mataas na lugar at umiwas sa baybaying dagat hanggang ideklara ng otoridad na ligtas na ang sitwasyon. Naka-full alert ang national government kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa karagatang sakop ng Manay, Davao Oriental. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro, lahat ng resources ng gobyerno ay ilalaan na para sa pagresponde sa bagong kalamidad na sumunod na magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga kumikilos ngayon ay ang mga uniformado na nakatoka sa inspeksyon sa mga pasilidad at paglikas ng mga naapektuhan. Sa hiwalay na
panayam kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sinabi niyang nagpadala na sila ng puwersa para sa rescue and retrieval operations. Inatasan naman ni Acting Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis sa ground na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Narito ang Office of Civil Defense. And because of the instruction of the President, we are on full alert. Lahat po ng mga resources ng ating gobyerno ay naka-standby to respond and augment our local government units in Mindanao. So, PHIVOLCS is preparing a comprehensive report to the President, and we will continuously get updates from them. Ramdam hanggang Mandaue City sa Cebu ang pagyanig mula sa magnitude na 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Dahil dito agarang rumisponde ang Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office at mga barangay emergency response team para sa pagpapalikas at assessment sa apektadong infrastruktura. Ayon naman sa Mandaue CDRRMO, ilang estudyante mula sa City Comprehensive National High School ang isinugod sa ospital matapos makaranas ng anxiety at panic attack kasunod ng malakas na lindol. Matapos yan nangyaring pagyanig ay sinuspindi na ni Mayor Jonky Uwano ang pasok sa lahat na antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan maging sa matanggapan ng gobyerno ng Mandaue City. Sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang lahat ng biyahe sa karagatan ng southeastern Mindanao matapos ang magnitude 7.4 na lindol na tumama sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Batay sa abiso ng Philippine Coast Guard na ipinadala sa Office of Civil Defense, kanselado muna ang paglalayag ng lahat ng barko at bangka sa nasabing rehiyon hanggat walang bagong kautusan mula sa Coast Guard. Pinayuhan din ng PCG ang lahat ng sasakyang pandagat na maging maingat at sumunod sa mga precautionary measures habang nagpapatuloy ang assessment sa pinsala ng lindol. Matatanda ang nagtaas ng tsunami alert ang PHIVOLCS sa karagatang sakop ng Davao Oriental matapos ang pagyanig alas 9:43 ng umaga na binawi bandang 1:43 ng hapon matapos bumaba ang banta ng tsunami. Agad namang inareto ng Office of Civil Defense ang coastal areas na sakop ng tsunami warning ng PHIVOLCS kasunod ng malakas na lindol kanina umaga. Kabilang dito ang malalawigan ng Eastern Samar, Dinagat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte at Surigao del Sur. Bagamat lagpas na ito sa timeline na hanggang bago magtanghali kanina, sinabi ng OCD na until further notice ang kanilang abiso ng paglikas dahil kailangang kumpirmahin pa kung ligtas na ang sitwasyon. Narito si OCD Alejandro. So we urge everybody to cooperate and execute evacuation procedures. So these are the initial information that we get. We urge these coastal communities to be on alert and immediately evacuate to higher grounds until further notice. Samantala, si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Defort, OCD Deputy Administrator for Administration. Samantala, nag-deploy na ng emergency response teams ang lokal na pamahalaan ng Davao City para magpaabot ng tulong at ma-assess ang pinsala ng magnitude 7.4 na lindol sa kanilang lugar. Ayon sa Facebook post ng City Government ng Davao, patuloy ang monitoring ng CDRRMO sa mga coastal areas at pakikipag-ugnayan sa mga kaukulang ahensya upang paghandaan ang epekto ng mga aftershock. Nakaantabay naman ang CSWDO para sa anumang kakailanganing relief operation matapos ang napakalakas na lindol.
Dalawa ang kumpirmadong namatay sa Mati City bunsod ng magnitude na 7.4 na lindol na tumama sa Manay, Davao Oriental kaninang pasado alas 9. Sa panayam ng DZRH, kinumpirma ni Mati City MDRRMO Chief Charlemagne Bagasol na ang isang namatay ay nadaganan ng bumagsak na bakod habang isa pang namatay ay na cardiac arrest habang ito naman ay nasa provincial hospital. Narito si MDRRMO Chief Charlemagne Bagasol. As of this time, meron kaming dalawang casualty. Yung isa na daganan ng fence ng isang electrical company namin, na daganan siya kasi natumba yung fence because of the quake, so natabunan siya. Di ko masyado familiar sa name, but it's a female, 54 years old. Yung isa naman din po, admitted siya sa, as per report, admitted siya sa provincial hospital namin, and during the quake, accordingly, nag-cardiac arrest po. So, yun ang pangalawa ng fatality sign. Pero samantala, sinabi pa ni Bagasol na hindi pa pinapayagang bumalik sa ospital ang lahat ng mga pasyente dahil sa pangamba ng aftershocks. Sinabi niya na ilang pasyente ay nanatili sa covered court ng Philippine Army Reserve Command habang iba pa ay nasa covered court naman ng Girl Scout Office. Naritong muli si Chief Bagasol. Because of the aftershock, based on our records here, we already have 79 aftershocks, and then ang pinakamalakas is 5.4. Because of that, the provincial hospital namin, yung mga pasyente pa natin, hindi pa pinapasok pa, baka kasi matakot sila, no? So some were placed at the covered court ng aming Reserve Command ng Philippine Army Reserve Command. Doon nakalagay yung ibang pasyente namin at saka yung iba naman din pasyente, mga minor lang po ito, doon din naman din sa covered court ng Girl Scout. Samantala, naka-partial outage ngayon ang Davao Oriental Electric Cooperative o DORECO kasunod ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Davao Oriental. Ayon sa Department of Energy, 4 na electric cooperative ang apektado ng malakas na pagyanig kabilang ang DLPC, Cepalco, CLPC at nabanggit na DORECO. Batay sa nakalap na impormasyon, 10 substation sa DLPC ang nagtrip habang wala pang naitatalang pinsala sa Cepalco at CLPC, ngunit nagpapatuloy pa ang assessment dito. Nagtrip din ang ilang feeders ng NGCP habang nagpapatuloy ang restoration at ongoing din ang assessment sa DORECO. Sa ulat naman ng National Grid Corporation of the Philippines, nananatiling stable ang power transmission services sa northeastern Mindanao. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang major damage sa energy sector, ngunit nananatiling naka-alerto ang Department of Energy sa posible pang epekto ng lindol sa power supply sa lalawigan at mga karatig na lugar. Narito ang bahagi ng presko ng DOE. For the first, from the SO for the Mindanao Grid, system operations initiated market intervention for the Mindanao Grid has been lifted today at 10:14 hours. So that's 10:14 a.m. Yeah. Market operations will resume starting at interval 10:20 hours. Okay? So 10:20 mag-resume na yung normal operations ng market. Again, this is from NGCP, the power transmission services in northeastern Mindanao remain stable. Babalikan natin ang ilang pang detalya ng ating mga balita. Speaker Bogie D. humili ng tulong sa Department of Justice para kanselahin na ang pasaporte ni dating Congressman Saldi Co. Ombudsman Boying Remulla maglalabas ng memo para alisin na ang restrictions sa SALN ng mga government officials. At LTO Chief Bigor Mendoza itinalaga bilang chairman ng LTFRB.
At pinalitan naman ni Ambassador Marcos Lacanilaw bilang hepe naman ng Land Transportation Office. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco. Alas 4:34. Ang or sa Cebu, nakapagtala po tayo ng more than 10,000 aftershocks, 10,349 aftershocks. Inaasahan ba to be precise. Inaasahan pa ba natin ang maraming aftershocks sa mga susunod na araw, Director, sir? Yes, we would expect these aftershocks to last for several days or even weeks. But habang tumatagal naman ay humihina yung lakas and nagdi-decrease din yung number per day ng ating aftershocks. May ugnayan po ba ang mga magkakasunod na lindol from Cebu to north and then now sa Mindanao, sir? Wala pong ugnayan po yan. Magkakaiba po yung active faults na yung mga fault segments na gumalaw for Cebu and for yung sa Baguio. And kanina naman, it's trench. Yung gumalaw, yung Philippine Trench. So magkakaiba po sila. Nagkakataon lamang yan, coincidence lamang yan kasi nga we have 6 trenches and we have more than 180 active faults. So there's always this possibility na pwede magkaroon ng magkasunod-sunod na paglindol or pwedeng sabay-sabay. Pero hindi po sila related kasi magkakaiba po silang fault segments. At speaking of possibilities, Director Bacolcol, sir, ano po ang posibilidad na lumindol din po na malakas dito po sa Metro Manila, Director? Okay, so again, the possibility is always there kasi po Metro Manila is in Metro Manila may mga active faults tayo nearby. So we also have yung Lubang Fault. We have trenches also. We have we also have the Manila Trench. Ito yung palaging source ng lindol sa Metro Manila. And of course, we have the West Valley Fault. So ano ang yung suggestion, recommendation, Director, sir, na dapat nating gawin dito sa Metro Manila, lalo sa ating mga high-rise buildings, Director, sir? Okay, so yung mga, ang recommendation natin is kapag nagpapatayo tayo ng bahay or nagpapatayo tayo ng mga buildings, we have to make sure na sumunod tayo sa minimum engineering standards, sumunod tayo sa building code. Let's not cut corners kasi ito naman ay para sa ating kaligtasan din. Kapag nakatayo na yung bahay natin, pwede natin siya ipa-assess for its structural integrity if it will be able to withstand a strong earthquake. And kung maaari, kung kailangan i-retrofit, then kailangan natin gawin yan. Hindi kaya kailangan, Director, sir, na makipag-coordinate tayo sa mga LGUs at ang mga city engineers inspeksyonin ang mga buildings natin, Director, sir. Tama po kayo. Ginagawa naman yan ng ating mga LGUs. And yung DPWH din, nagsasagawa din po sila ng retrofit activities. Kanina, Director, sir, ay meron pa kayong tsunami warning. Ayan, hanggang kailan po itong tsunami warning alert, Director, sir? Na-list na natin yung tsunami warning natin at 1:43 p.m. Nag-issue tayo ng tsunami warning kasi based sa ating modeling, pwedeng magkaroon ng more than a meter tsunami waves. Now, sinasabi natin yung tsunami waves, we would expect them to arrive between 9:43 a.m. kanina to 11:43 a.m. And since wala namang destructive tsunami na nangyari, 2 hours after, we lifted the tsunami warning. Ayan, Director, sir? May tsunami wave tayong na-record kanina at 10:20 a.m. Dito naman sa Tandag, Surigao del Sur. Pero umaabot lamang na 30 centimeters. Mababa mahina lang. Matanong ko na lang din po kayo, Dr. Bacolcol, ano po, kayo po ba ay happy sa inyong assessment? Kasi di ba nagkakaroon tayo ng mga earthquake drill. Tama naman po ba yung pagkaka-execute ng ating mga kababayan? Handang-handa po ba?
Well, there's still a room for improvement, but may mga nakikita naman tayo mga sumusunod sa earthquake drill. Nung sa Cebu, nakita natin yung mga bata doon sa computer shop, nag-duck cover and hold, although magtatanong ka rin on the side, 10 o'clock in the evening, nasa computer shop pa sila, but of course that's beside the point. Ang importante, nag-drop cover and hold sila. Meron din sa Baguio, kahapon may video ko nakita na maganda yung pag-execute ng mga high school students doon sa drop, cover and hold. It was an actual earthquake and they were able to execute it. And yung sa sa Davao, may mga bata rin na sumunod sa earthquake drill. So magandang pangitain yan, but of course may mga videos din tayo nakikita kung saan nagtatakbuhan yung mga tao during the shaking, which is hindi natin na-recommend kasi pwede po silang matumba, and then yung mga tao na sumunod sa kanila pwede ring matumba, so magkakaroon ng stampede. So hindi po yan advisable. Okay, Director Bacolcol, sir, maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat. Mga kaibigan, Director Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS. RH Break Time! At sa ating mga reports, Milky Standby Lent, dumakit sa Senado. Madalas na earthquake drill dapat nang isagawa. Ayon naman kay Senate President Vicente Tito Soto III. Alamin natin ang report mula kay Aris number 28. Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, inirekomendahan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mas madalas na pagsasagawa ng mga earthquake drill. Ito ay dulot ng mga sunod-sunod na naranasang lindol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ni Soto, kakausapin niya ang Senate Secretariat para sa pagsasagawa ng earthquake drill sa lalong madaling panahon. Ang building ng Senado ay kabilang sa isang matanda ng gusali dito sa Metro Manila. Hinimok naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang lahat ng local disaster councils at first responders na mabilis na kumilos upang tulungan ang mga biktima ng lindol sa Mindanao. Mahalaga ang mabilis na rescue at relief operations, pagsasagawa ng safety inspection sa mga eskwelahan, ospital at mga matataong lugar. Marami sa mga biktima ay mga bata na mangailangan ng psychosocial support upang tulungan sila dahil sa dinanas na takot at trauma. Sabi ni Gatchalian, kailangan natin ngayon ng iba yung pag-iingat lalo na at sunod-sunod ang naranasan nating lindol sa Cebu, Baguio at La Union at ngayon naman ay sa Davao Oriental at mga karatig lalawigan. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sama-samang pagtulong ng mga congressmen inaasahan sa mga nasalanta ng lindol sa Davao Oriental. Idatay mong balitang yan, RH12, Milky Ganan. Manang Milky. Teya, may mahakbang ng ginagawa ang Kamara para matulungan ang mga kasamahan ng mga distrito ay malubhang nasalanta ng lindol sa Davao Oriental. Ayon kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, sa mga nagdaang kalamidad lalo na ang mga sunod-sunod na bagyo, hindi na kailangan pang pagsabihan ang mga kasamahan nila. Sabi ni Puno, karaniwan kada partido na ang nanganganap ng ayuda para maipadala sa mga tinamaan ng kalamidad. Anya, pangunahing direktiba ni House Speaker Faustino D. III sa mga distrito na naapektuhan ng kalamidad ay ipagbigay alam ng mga congressmen kung ano ang kinakailangan nilang tulong. Narito si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. The good thing about Congress ngayon, hindi na kami naghihintay na kakalabitin pa kami para, oy, tumulong kayo dito. Hindi, nangunguna talaga eh. Alam mo, natutuwa ako kasi especially sa partido ko na talagang reaching out sila nung nakita nila may mga disaster na gano'n. Sa pamagitan nito, sinabi pa ni Puno, mabilis na makatutuo ng Kongreso sa pagpapadala ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad na ang pinakahuli ay ang naganap na lindol kaninang umaga sa Davao Oriental. Ako si Milky Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky Gunan. Samantala, dumako tayo sa Malacanang. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak ang suporta sa patuloy na pagpapalakas ng kasanayan ng mga Pilipino sa pamagitan ng TESDA. RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let.
Lakay Mistea, muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa pagpapalakas ng kasanayan ng mga Pilipino sa kanyang pag-inspeksyon sa TESDA Training Center sa Taguig ngayong araw. Kasama ang DOLE at TESDA officials, sinuri ng Pangulo ang mga makabagong training program sa welding, mechatronics, automotive servicing, barista, plumbing at iba pa. Ito'y para matiyak na ang mga ito ay tumutugon sa pinakamataas na pamantayan ng kahusayan. Ayon kay TESDA Director General Kiko Benitez, mayroon na sila ngayong mas up-to-date training processes gaya sa welding simulation. Pinasalamatan ng kalihim ang presidente sa pagbisita at paghahayag ng suporta na niya magsisilbing inspirasyon sa mga trainers, trainees at partners sa patuloy na pag-angat ng pamantayan ng skills development at pagbibigay ng training programs na angkop sa mga industriya at globally competitive. Binanggit nito na sa ilalim ng Administrasyong Marcos ay nakatanggap ng budget increases ang maraming TESDA scholarship programs. Ito si Lef Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ICI pinabulaan ng nagwala si Senador Mark Villar sa kanilang hearing. Idatay mo ang balitang yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Ms. Thea, pinabulaanan ng Independent Commission for Infrastructure ang ulat na nagwala umano si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar nang umarap siya sa pagdinig ng komisyon noong araw ng Martes. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, hindi totoo ang ulat at idiniing maayos din yung pagdinig ng dumalo noon si Villar. Ginawa ni Osaka ang pahayag ng hinga ng media ng reaksyon sa post sa social media ni Ramon Tulfo na nagsasabing nagwala umano si Villar nang ipatawag ng ICI. Saad pa sa naturang post ng ayaw umanong paawat ng senador, dito na ipinatawag ang security at iniskortan umano siya palabas. Samantala, nagtalaga naman ang Public Attorney's Office ng 8 abogado para tumulong sa komisyon sa panahon ng organizational transition. Magsisilbi ang deputized lawyer sa ICI 4 na araw sa isang linggo sa loob ng 6 na buwan simula October 14 habang babalik naman sila sa PAO tuwing Lunes upang gampanan ng regular nilang tungkulin. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, report mula kay Edniel Parosa. Armed Forces itinangging meron ding military ghost projects. RH52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, itinanggi ng Sendetahang Lakas na may ghost projects hanggang sa mga military facility. Sa ambush interview sa Camp Aguinaldo, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Garner Jr. na posibleng phasing lamang ang natapos sa ilang proyektong deklaradong completed pero na-discovering hindi pa pala kompleto. Kalantad ang mga ito sa budget deliberation ng Senate Finance Committee kung saan mismong si Defense Secretary Gibo Chodoro nag-ulat na 648 sa 944 na military facility projects mula 2019 na hindi pa napapakinabangan. Ito ay sa ilalim ng TICAS program na minamanage ng Department of Public Works and Highways. Bunsod ito ay nirekomenda sa Senado ang paglipat ng pondo ng TICAS program mula DPWH patungo sa DND pagsapit ng 2026. Sabi ni Bronner, suportado ito ng AFP para matiyak na walang magiging ghost at substandard na proyekto sa mga kampo militar. Pakinggan natin ang General. Na ilipat na lang po yung TICAS, yung pondo para sa TICAS projects from DPWH to the AFP or to the Department of National Defense, the implementing agency. Dahil sa ngayon po kami lang ang recipient, kami ang end user. Pero sa proposal na yon, I am very much in favor. I am in favor of that. Nang sa gayon ay masiguro namin na walang magiging ghost project. Samantala, dito pa rin sa loob ng Camp Aguinaldo, pinayuhan ang Office of Civil Defense sa mga residente sa mga coastal area. Huwag mo nang magpakampante kahit inalis ng tsunami warning. Kasunod ng magnitude 7.4 na lindol. Ayon kay OCD ASEC Rafi Alejandro, pwede nang bumalik sa kanilang tahanan ang mga nakatira sa baybayin ng Eastern Samar, Diragat Islands, Davao Oriental, Southern Leyte, Surigao del Norte, Leyte at Surigao del Sur. Pero dapat pa rin naman silang maging alerto at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Pakinggan natin si OCD ASEC Alejandro. These areas are now put on stand-down mode, so pwede na pong bumalik. But of course, we keep on reminding our public that they should stay on alert at manatiling kalmado lang po. At kami ay tuloy-tuloy po ang aming trabaho to assess this situation. We assure the public that all units on the ground are doing their rapid assessment.
ang tinig ni OCD Asset Rafi Alejandro. Mula rito sa Camp Aguinaldo, ako si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, BOC Chief Nepomuceno itinangging bodyguard niya si Guteza. I-detalye mo balitang yan, RH29, Boy Gonzales, Boy G. Pinabulaanan ni Bureau of Customs sa Commissioner Ariel Nepomuceno na bahagi ng kanyang security detail ang dating Marine Master Sergeant na si Orly Gutesa. Ayon kay Nepomuceno, hindi si Gutesa ang kanyang close-in na security at wala rin ito sa payroll ng ahensya. Paliwanag pa ng opisyal, kilala lamang niya ang retiradong sundalo dahil kaibigan ito ng isa sa kanyang mga security staff. Dagdag pa ng commissioner, nagulat din siya nang lumabas si Gutesa bilang testigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Gayunman, ilang source na malapit kay Nepomuceno ang nagsabing inakala nilang bahagi talaga ng security team ang dati sundalo dahil madalas umano itong makitang kasama ng BOC Chief sa ilang okasyon. Si Gutesa ang naging surprise witness ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project. Sa kanyang testimonya, idinawit ni Gutesa si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales. Samantala mga preso o mga PDL sa mga lugar na apektado ng 7.4 na lindol, ligtas ay naman sa BJMP. Noche Kaka sa detalye. Noche. Lakay, Ms. Teya, inuulat ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na walang nasugatan o nasawi sa mga persons deprived of liberty o PDL sa lahat ng kanilang pasilidad na naapektuhan ng magnitude 7.4 na lindol na tumama sa Davao Oriental. Natanggap ang status sa update mula sa BJMP Region 7, 8, 10, 11, 12, BARM at pati ang Caraga Region na nagpapatunay umano sa kaligtasan ng mga PDL at personnel. Iniutos naman ni Jail Director Ruel Rivera sa lahat ng apektadong unit na agad na magsagawa ng emergency response operations at facility assessments upang matiyak naman ang patuloy na kaligtasan at seguridad. Inilagay na rin na Lakay Misteya ni Rivera sa red alert status ang lahat ng pasilidad bilang bahagi pa rin ng kanilang hakbang sa pag-iingat. RH27 na tirakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, isa sa publiko na muli ng Office of the Ombudsman ang access sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga opisyal ng gobyerno. Sa isang press briefing, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na maglalabas ang kanyang tanggapan ng memorandum sa susunod na linggo upang tuluyang bawiin ang mga limitasyong ipinatupad noon. Target anya na mailabas ang naturang dokumento sa darating na Miyerkules. Narito si Ombudsman Remulla. Ano yun public information na nga yun hinahanap natin When we talk about transparency, let's go all the way. Let's go all the way. Just to be very specific, ex-President Duterte's salary yung billing to levels. Lahat yan. Pati kami. Kasama kami dyan. And PBBM? Oo, kasama kami dyan. Kasama kami dyan. Vice President? Ano lang may re-redactan tayo. Siyempre may mga privacy matters na ating kailangan nila. Matatandang ipinataw ang restriksyon sa ilalim ng Memorandum Circular No. 1 Series of 2020 sa panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires. Sa ilalim ng kautusan, tanging mga may notarized letter of authority mula sa mismong declarant ang pinahihintulutang makakuha ng kopya ng SALE dahilan upang malimitahan ang access ng publiko at media. Samantala, kaugnay niyan ay isasampa na sa susunod na buwan ang mga kaso kaugnay na anomalya sa flood control projects ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kanyang unang press briefing bilang Ombudsman, sinabi nito na nakahanda ng isumite sa Sandigan Bayan ang mga kasong resulta ng investigasyon na sinimulan pa noong panahon ni dating Ombudsman Dante Vargas.
Samantala, humingi naman ng tulong si House Speaker Bogie D sa Department of Justice para kanselahin na ang pasaporte ni dating Congressman Saldico. Ito'y kasunod ng pagbibitiw nito sa pwesto sa gitna ng pagkakadawit sa korupsyon ng flood control projects. Ayon kay Speaker D, matapos matanggap ang resignation letter ni Ko noong September 29, ay agad niyang tinawagan noon ang dating Justice Secretary Remulla na ngayon ay ombudsman na upang mapigilan ang pagbiyahe ni Ko sa ibang bansa. At bago ang ating balitang sports at balitang showbiz, nanumpa na bilang bagong chairman ng Land Transportation Office si Special Envoy for Transnational Crimes, Ambassador Marcus Lacanilao, sarap ng ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Pinalitan ni Lacanilao si Attorney Vigor Mendoza na itinalaga naman bilang bagong chairman ng LTFRB. Hubali naman si Mendoza sa pwesto ni Teofilo Guadis III na itinalaga bilang chairman ng Office of Transport Cooperative. Pero balitang sports, pero babati muna tayo, Miss Teya. Dahil marami tayong babatiin ngayong TGIF, ay kailangan magpakanton, magpainom. 10-10 pa naman lakay. Yes, katulad na naman ang ating general manager sa Star City. Ayan. Si Ice, Mr. Ice, Ruel Benitez ng Star City. Happy birthday, Ice. At ganoon din kay Ateng Vernie Kiambao ng Batangas. Binabati ni Noble GQ Hill Kiambao. At batiin din natin happy birthday ang distributor ng Rolls-Royce sa Pilipinas, Sister L. At Mini Cooper. Yes. Mr. Willie Titen. Ayan. May pag-golf tournament ngayon. Fundraising sa Wakwak. Ayan. Wakwak Golf and Country Club. Happy birthday pa kay Kagawad Canoto Baguio Jr. Konsehal Sani Natanawan mula kay Kuyang Aman Tosino. Lolo Nestor Hines ng Pangasinan. Oy, lakay Jerry Epak ng James Coffee. Si Mr. Willie Ona ng PMA Sandigan 82. At si Kuyang Brigadier General Bong Buslig ng PRO Mimaropa at si Chairman Armando Bularin. At happy 27th wedding anniversary. Wow! Happy wedding anniversary kay Ateng Lisa at Kuya Chris Santiago. Yan, laba tayo dyan. At binabati natin si Noble Director Romy Magsalos ng National Police College dyan sa Silang Cavite. At binabati natin ang mga brethren sa Turil Masonic Lodge sa kanilang 50th charter anniversary. At buwabati ang kanilang guest ngayon na si Illustrious Potentate Nelson Yao. Binabati natin si Kuyang Oliver Ranoko ng Agno Lodge sa at Kamanaba Square and Compass Club. Si Kuyang happy birthday kay Congressman pala, hindi konsehala, Mauricio Dumogan ng Baguio City. At happy birthday pa kay Cassie, ayan, Cassie Dastas at Tricia Terrada mula kay Eric Dastas. Yan. At binabati rin natin pahabol na pagbati kay Ardi binabati natin si Right Worshipful Roel Rivera ng BJMP at Kuyang Ed Amon. At sa ating balitang sports, Miss Teya. Parade uniform ng Team Pilipinas para sa 33rd SEA Games ibinida ng POC. Idetalye mo balitang yan, Millie Borja. Ipinakita na ng Philippine Olympic Committee ang parade uniform ng delegasyon ng Pilipinas para sa 33rd Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand.
Ayon kay POC President Abraham Tolentino, ang mga uniform ay disenyo ng kilalang Filipino designer na si Avel Bacudio na kilala sa mga likha na nagpapakita ng pagmamahal sa bansa. Magsusuot ng pulang uniform ang mga atleta habang asol naman para sa mga opisyal at coaches. Nakalagay sa kaliwang dibdib ang watawat ng Pilipinas at sa kanan naman ang logo ng POC. Isinama rin sa disenyo ang dilaw at puting kulay mula sa pambansang watawat. Ginamit sa mga uniform ang mga telang gawa sa pinya, bamboo, water lily, abaka at saluyot fibers na hinabi ng mga manghahabing mula sa Tawi-Tawi, Zamboanga, Ilocos, Abra, La Union, Aklan at Bacolod. Ayon kay Bacudio, ang koleksyon ay sumasalamin sa bawat isla ng Pilipinas at pinagsasama ang makabago at makasaysayang elemento. Lumuhok ang Pilipinas sa lahat ng 50 sports SEA Games na gaganapin sa 3 lugar. Ang Bangkok bilang pangunahing host na may 32 sports at 3 demonstration events. Ang Chonburi na may 17 sports at 1 demonstration sport at ang Songkhla na may 9 na sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Borja, at sa ating showbiz, Miss Thea. Magic Man 2 World Tour ni Jackson Wang nag-kick off sa Bangkok. Pagbabalik Pinas ng GOT7 member sa November 2 na. Idatan mo balitang yan, Angelica Cosme. Umarangkada na ang Magic Man 2 World Tour ng GOT7 member na si Jackson Wang.